Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Key. Ayan, may mga new beginnings. May mga bagong direction kayo na tatahakin sa ngayon, no? You're going to navigate a different direction sa ngayon from doon sa dati na ninyong ginagawa, no? Maaring may mga detour sa ngayon na gagawin kayo, or maybe may mga bagay dito na you're having a cold feet, no? Kaya you're taking a different direction sa ngayon. So, maaring may mga ganon ang ganap. For others of you, maaring may mga bahagi ng inyong mga nakaraan ang ngayong pagdidesisyonan nyo ng iwanan, no? Maybe you are turning your back from your past na ngayon totally, kumbaga. We have Star, napakaganda sa pagsisimula ninyo ng mga bagong sitwasyon dito sa buhay ninyo. You know, there is going to be happiness, enthusiasm, optimism, positivity, no? Na haharapin kayo or i-embrace ninyo. Hard times are over as well for some of you. Kung ano mga troublesome situation na pinagdaanan ninyo, talagang malalampasan nyo na yan ngayon. You're going to leave that behind you na ngayon, ano? May mga obstacles man kayong pinagdadaanan, malalampasan nyo na yan sa ngayon. It's going to be behind you now from here on, and you are going to start fresh sa buhay ninyo. May mga bagong simula kayo dito, no? That are about to start then. Proposal, ayan. So, marriage proposal, no? It's very imminent for some of you dito. It's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po. But definitely, para sa iba sa inyo, may marriage proposal dito. Maaari din na this is business partnership, no? Business offer para sa iba sa inyo dito, Gemini. So, good luck to that. What else? We have unity. Ayan. So, there is definitely union dito in marriage. Meron talaga ditong coming together of two people in marriage. No, maaari din ang iba sa inyo dito magkakaroon ng marriage proposal pa lang. Maaari ang iba sa inyo dito ikakasal na. No? There's also union dito of two people. No? Maaring meron ditong a new love connection na mabubuo between you and another person. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you Gemini, no? This is also about meeting of two kindred spirits. So maaring meron ngang bagong love connection between you and another person, or maaari din naman na this is new friendship na mabubuo between you and another person, no? So ano dito, you're going to attract love talaga, no? Love, hindi lang yung love and romantic relationship ang mabubuo dito, but also love for a friend, no? Maaring may ganun ding manifestation dito between you and another person na mga ganon. So we also have love. Tingnan mo nga naman. So, love surrounds you talaga sa ngayon. Hindi lang ito love, no? This is not only limited to love and romantic relationships, but also a love for a friend, a love for another member of the family, yung ganon. Basta, in all kinds of connections na meron kayo, yung mamamayani dito ang inyong pag-ibig, mamamayani dito ang inyong pagmamahal, no? Yung concern, yung pag-aalaga, yung mga ganon. So, this is really, really beautiful kasi parang you are oozing with love ngayon. Yung puso ninyo is punong-puno ng pag-ibig, overflowing with love. You're just going to see things, people and situations in the eyes of love sa ngayon, kumbaga, no? Gemini? So, pag-ibig, yun ang mamamayani sa inyo sa ngayon. Kaya naman, you're going to be blessed, you know, with beautiful things, with beautiful situation, new beginnings, no? Napakagandang mga biyaya itong parating sa inyo. Because, punong-puno lang kayo ng pureness, punong-puno ng love, ang puso ninyo, yung ganon. So, that's why you are attracting good things towards you as well. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Libra.
Ice snake. Ayan. So, your intuition and healing powers will guide you to a better path. Just be careful. So, there is ano dito, yung parang life purpose na mag-a-arise or ma-realize ninyo na ngayon what is your purpose in life. Maaaring ma-realize na ng iba sa inyo din dito, Libra, what is your mission in life at this time, no? Maaaring meron din ditong shedding of old skin, no? Meron ditong rebirth na mangyayari for some of you, and maybe that is related to your purpose, that is related to your mission in life, no? Maaaring may mga realizations kayo dito na yung parang magkakaroon kayo dito, or you're going to do some changes sa buhay ninyo at magkakaroon kayo dito ng personal or spiritual transformation, no? Yung ganon. So, maybe, you know, yung mga changes na to is going to lead you to where your destiny is, no? Kung ano talaga yung purpose ninyo in life, ano yung destiny ninyo, what you are destined to do, yung ganon. So, maaaring papunta kayo sa ganong path na sa ngayon, ano, Libra. And also, you know, maaaring may mga downloads and intuitive messages siguro na natatanggap din kayo ngayon, and that is guidance from the divine, and sinusunod din ninyo. Kaya, papunta talaga kayo kung saan ang inyong destiny, no? So, we have unicorn, yan. If you believe, no, that you are entitled also for success, for hope, for freedom, for magical moments to happen in your life, yun ang talaga mangyayari sa inyo. Kasi nga, diba, like attracts like. Kung naniniwala kayo, kung yun ang iniisip ninyo, kung alam ninyo na entitled din kayo para dyan, yun talaga ang maa-attract ninyo towards you, no? Kaya yun din ang sinasabi sa inyo ng unicorn energy. We have number 10, fire. Ang iba sa inyo dito, Libra, maaaring merong intense emotion na nararamdaman. It could be galit, anger, hate, yung mga ganon, along those lines, no? And that could be related to your past, no? Maaaring related yan sa past relationships ninyo or past situations ninyo, at hanggang ngayon, maaaring hindi pa kayo lampas, no? Or hindi pa ninyo na-overcome siguro ang sitwasyon na yan. Kaya siguro hanggang ngayon, may nararamdaman pa rin kayong anger, may nararamdaman pa rin kayong intense emotion na ito sa puso ninyo. And yung advice sa inyo dito, let go of those emotional upheaval, let go of those emotional baggages and emotional pain, because it's not going to help you anyways, no? In any way sa buhay ninyo, hindi rin yan makakatulong sa inyo, hindi rin yan makaka-support sa inyong soul's growth, no? Kung patuloy ninyong iha-harbor sa dibdib ninyo ang galit or kung ano pa man emotional baggages ninyo, no? So, yun ang advice sa inyo dito ng energy na to, yun ang invitation sa inyo dito na it's time for you to release them, no? Release them so that you can also welcome positivity, newness, new situation, and new so that you can also renew yourself, yung ganon, ano? You can renew yourself and experience a beautiful situation and experience beautiful things, diba, sa buhay ninyo, instead na galit ang nararamdaman ninyo, instead na galit pa ang mamayani sa puso ninyo. So what else? We have mountain, ayan. So, sinasabi dito sa inyo na know that you are protected as you face challenges but remain cautious, no? Kahit may mga problema tayong pinagdadaanan, meron kayong mga challenges sa buhay na pinagdadaanan, Libra, know that you are protected, you are guided, and you are guarded, no? At lagi din ninyong tatandaan na wala din naman problema or obstacle or challenges sa buhay na binibigay sa atin na hindi natin kayang panindigan, hindi natin kayang solusyonan, hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang lampasan, no? They are just given to us, you know, for a reason, no? Everything has a reason, and yan yung mga problema na yan, nangyayari yan sa atin to teach us something, to teach us a lesson, to give us wisdom, to bring us learnings in life, no, na na magagamit din natin sa ating future journey. It is happening, you know,
for an important reason. Kaya nandyan yan. Kaya malalampasan din natin yan. Hindi naman yan tatambay sa atin. Hindi yan magtatagal sa atin. Always also remember that nothing is set yet in stone. Diba? Nothing is permanent. Changes lang ang permanente. Yan ang laging nandyan. Yan ang laging nangyayari. Pero yung mga problema na yan, it will pass. No? Malalampasan at malalampasan natin yan. So what else? We have Phoenix. Ayan. So be prepared to be renewed after a period of crisis. So talaga naman, ano, maaaring ang iba sa inyo dito may mga pinagdadaanan talagang a difficult situation sa buhay ninyo, pero you are going to rise above your situation sa ngayon. This is the Phoenix rising, no? Parang sinasabi nito na malalampasan at malalampasan na ninyo sa ngayon ang inyong mga problema. Magkakaroon na kayo ngayon ng mga solusyon sa problema ninyo, kaya malalampasan na ninyo ang kung ano man ang inyong mga difficult situations na pinagdadaanan sa ngayon, no? So this is really, really beautiful. So Libra, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pinasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Aquarius, unity. Napakaganda. So there is union dito of two people. No, that could be a union in love. So maaring meron ditong kasalang magaganap, maaring meron ditong mag-aasawa na, maaring meron ditong mai-engage. For some of you, if you are single and if you are looking for love, maaring ang iba sa inyo dito is also entering a new love and romantic relationship. Maaring may bagong love connection na mabubuo dito for some of you. And this is divine, no? This is divine union. Kaya napakaganda rin ito kasi kung sino man dito ang makakapartner ninyo, you know, parang nandun kayo sa same sa same wavelength. Maaring feeling ninyo siguro, feeling ko ano to, parang soulmate ninyo ito. Kung sino man ito makakapartner ninyo dito, parang soulmate ito. Wherein, mararamdaman ninyo na parang kay tagal na ninyo magkakilala, parang yung connection ninyo is instant, diba? Yung merong instant connection kayo, maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. So, this is really beautiful. Hindi lang din ito sa love and romantic relationship na unity na to. This could also be entering a new friendship, maaari din ganun, or new business partnership, no? So that is also possible. We have mountain, and so know that you are protected, no? Kahit may mga hinaharap kayong mga problema, may mga hinahanap kayong obstacles sa buhay, know that you are divinely protected, guided, and guarded, no? At lagi po ninyong alalahanin din, Aquarius, na hindi tayo binibigyan ng problema or obstacles or challenges sa buhay na hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang solusyonan, hindi natin kayang mahanapan ng solusyon, no? They are just there sa buhay natin because that is part of our life's journey, no? Dumadating sa buhay natin ang mga ganitong sitwasyon to teach us a lesson or to give us wisdom or for us to learn something, no? Sa buhay na magagamit natin sa future journey din natin, no? Everything has a reason, diba? Everything happens for a purpose. Kaya yung mga problema na yan, obstacles na yan, that is also have a valid reason kung bakit nangyayari din yan sa buhay natin. But, yun nga ang sinasabi sa inyo dito, na kahit man may mga problema dumadating sa buhay ninyo, that has a purpose, and kayang-kaya ninyong solusyonan yan, kayang-kaya ninyong lusutan yan, no? So what else? We have fire. Ang iba sa inyo dito talagang parang ang napipick up ko dito, galit na galit, no? Maaaring there is an intense emotion na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Aquarius. That could be galit, that could be hate, you know, anger, parang umuusok, no? Na anger nararamdaman ng iba sa inyo, and that could be linked, no, to your past. That could be linked to your past relationship. That could be linked to your past
situation sa buhay, no? Maaring nakalipas na ang sitwasyon, pero yung galit maaring nandiyan pa rin sa puso ninyo, no? Maaring yung aftermath ng sitwasyon na yon, maaring nandiyan bitbit nyo pa rin, no? And parang sinasabi dito sa inyo na this is about time na, no? This is about time na para i-let go nyo na yan, i-let go nyo na yung galit na yan, emotional baggages, emotional pain, yung mga resentments na yan sa puso ninyo. It's about time na for you to let them go. Because in the first place, diba, siguro naman napapansin ninyo na sa katagalan ng panahon, nandiyan ang galit sa puso ninyo. Wala naman nangyaring maganda, hindi ba? Wala namang naidulot na maganda sa buhay ninyo ang pag-harbor ng galit na yan sa puso ninyo, diba? So maybe this is a time for you, no, also to realize, no, or to think about the effects, diba, sa buhay ninyo ng galit, no, nataramdaman ninyo since kung kailan pa yan nangyari, no. Kaya ngayon ang advice din sa inyo dito, let go of the emotional upheaval, let go of the emotional baggages, emotional pain, emotional wounds na nandyan, and just embrace now, no. Learn to embrace now the renewal of the present, no? Mag-focus na lang tayo sa ngayon, kung anong mga nangyayari sa ngayon, anong mga changes na nangyayari sa ngayon, ano yung mga changes na maaari natin gawin sa sarili natin, sa pag-iisip natin para na mas gumanda or bumuti ang ating sitwasyon, no? So, what else for Aquarius? We have world. Ayan. Be open to new possibilities in all areas of life. Maaaring yung kasama na yan dito, yung pagbabago ng mindset ninyo, yung pag-release ninyo ng mga emotional baggages ninyo, no? Maaaring isa na yan, no? Sa posibilidad na kailangan ninyo or maaaring ninyong i-embrace dito, no? Because maaaring meron kayong mga posibilidad na ma-encounter dito na magbibigay sa inyo ng opportunity din para gumaan na talaga ang inyong pakiramdam, no? This could also be related to any area like trabaho. Maaaring meron kayong mga bagong job opportunity dyan na ma-encounter, career opportunity, business opportunity, or opportunity for a new relationship. Lalo-lalo na meron tayong unity card, no? So maaari din na meron ganun ang ganap sa iba sa inyo, lalo-lalo na kung naghahanap din talaga kayo ng relationship, diba? Or if you are ready for love. So, we also have Lion. This is you taking charge ngayon, Aquarius. Maaring isa ito sa mga pagbabagong gagawin ninyo, no? Sa buhay ninyo. Maaring this is one of the personal transformation na gagawin ninyo for yourself. Kasi maaring in the past, maybe, kayo, maaring you allowed other people to run your life. Maaring hinahayaan nyo lang ang iba na sila na lang masunod. Sila na bow na lang kayo ng bow. Maaring kung anong ididikta nila sa iyo, yun ang susundin mo, and maybe isinasantabi mo kung ano yung gusto mo, isinasantabi mo kung ano yung idea mo din, no? So maaaring may ganun, but now you are changing everything. Parang you are reclaiming your personal power ngayon, you are regaining your freedom, at saka parang binabawi mo na ngayon ang iyong kapangyarihan. Ikaw na ngayon na mag-take charge para sa sarili mo, sa buhay mo. You're going to choose life in your own terms na from here on. So that is really a beautiful achievement din, no? Achievement nyo yan, success ninyo yan para sa sarili din ninyo, Aquarius. So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.